madami raw kasing mga babae ang pinag-aagawan siya, no? Kay Kibuloy, wag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo. At Last na lang siguro, bad news. Bad news ako. Si Kibuloy ay pinaghahanap pa rin ngayon. Ano? So, ang mga sinasabi niya, sabi niya, nang nakaraan, hinggil sa mga rape cases laban sa kanya, madami raw kasing mga babae ang pinag-aagawan siya. No? Sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Kibuloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. Yun po ang mga naghahanap sa kanya, no? Yung mga alleged, no, inaakusahan siya ng rape cases. Siya po ay naghahanap po sa kanya para makahanap ng hustisya. Suggestion po namin, humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig kaugnay ng mga kasong ito. Maraming salamat po. well, sa bahagi ko naman kay Kibuloy, wag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman sa House of Representatives, sa March 12, mukhang nakatakda yung Committee on pagdinig sa SMNI franchise doon sa Committee on Legislative Franchise. Sumarap ka kasi marami kaming mga tanong kaugnay doon sa yung sa ownership ng SMNI at doon sa siyempre mga registration nito nakaugnay doon sa at siyempre yung mga ilan sa mga nakikita natin na paglabag doon sa batas kaugnay ng prangkisa. Kaya harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy. With due respect, no? Wag kang masyadong feelingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Most wanted na ng FBI ito, no? Na nakikita natin na talagang talagang feeling niya pa nagtatago siya dahil meron daw siyang mga death threat or whatever. Meron naman tayong meron naman tayong rule of law, meron tayong korte. Kung feeling mo ikaw ay pinagbabantaan. So katulad ng ginawa ko nung may pagbabanta sa akin, nagpunta ako sa korte. So ganun din yung gawin mo at humarap ka talaga doon sa mga pagdinig sa Senado at sa House of Representatives dahil ang ginagawa naman namin ay in aid of legislation at hindi ito criminal court. So Thank you. Siguro sa bahaging ito, pwede na siguro tayong magkaroon ng question and answer portion. Ano? Sige, pakilala na lang, no? Red po. Red Manila Times. Ay, sorry. Yun, mapunta tayo kay Kibuloy kasi yun nga, nasabi nga niya na may mga death threat siya and tinuro pa niya si President Marcos. Yung congregation daw niya is in danger and all. What's your take on that? Tingin namin excuse niya lang ito, no, sa pagharap kasi pinapatawag na siya ng Senate at saka ng Congress and it has nothing to do with anything else. So parang actually pinaghahanap siya ng DOJ ng Department of Justice ng US. Yun yung malinaw sa atin. So lahat itong halabalo niya kaugnay ng mga threats sa kanya at kung ano-ano pa pawang mga mga pananalita lang ng isang nasusukol na. Kaya kailangan po siguro ang sabihin natin kailangan humarap siya doon sa mga cases na inaakusa sa kanya. Kasi hindi po biro yun yung mga rape cases at saka yung mga child trafficking
na allegations, lalong-lalo na, it's not only him, it's also yung kingdom of Jesus Christ, no? Nasa tabing pa ng relihiyon naka ano yon. So, kailangan po ng hustisya ng mga tao at kailangan lumabas siya. Follow-up lang po kasi sinabi po kasi ni VP Sara sa isang statement po kasi tinuro po siya ng isang witness na pangalan ay Rene na parang nagdala daw po sila ng bags ng armas doon sa ano. And then sinabi po ni VP Sara na itong mga pagtuturo sa kanya is part of the attacks against her as Vice President. Ano po masasabi niyo po dito sa naging sinabi ni VP? Well, yung sagot naman ni, with due respect din kay VP Sara Duterte, yung sinabi naman niya ay walang kinalaman doon sa, na dapat na sagutin niya doon sa sinasabing tumanggap daw siya ng bags of firearms, no, na pumunta doon sa mansyon o bahay ni Kibuloy o sa church ni Kibuloy kasama si dating Presidente Duterte. Well, kung ako yung Senate, imbitahan ko na lang din si VP Sara, no, para sagutin. Kasi malaking ano to, no, malaking aligasyon ito. At humarap siya doon sa Senate. At sabihin niya talaga, at wag yung paligoy-ligoy. Yung sinabi lang ni VP Sara, parang paligoy-ligoy lang about doon sa ganyan naman talaga, pag Vice President ka, ganon, whatever, no? So, hindi naman ito related doon sa sinasabing quote-unquote na allegation sa kanya. So, kung ako ang Senate, imbitahan ko si Vice President, Sara Duterte para sagutin. Okay. Yun lang. Thank you. Meron pa po ba na gustong magtanong? Good morning po. Nabanggit niyo po kanina na pinaghahabol si Kibuloy. Hindi po siya, kumbaga, hinahabol ng mga babae dahil po sa binanggit niya po. Pero may mga lumapit na po ba ng mga biktima ng pang-aabuso po sa inyo para humingi ng tulong at makapag-file ng kaso sa korte? Kasi ang sinasabi po ng religious leader na ito ay haharap lang po siya sa Philippine courts at hindi sa Senate and House. Actually, merong mga cases, several cases sa DOJ, dinismiss. So, ibig sabihin, meron namang mga talagang actual na nag-file ng case at na-dismiss doon sa kay Kibuloy. Kaya meron tayong mga ganong balita. Now, sa mga biktima po, napakahirap dito, no, sa atin mag-out, lalong-lalo na ang mga issues ng rape at kung ano-ano pa. Kung wala kang protection, mahirap at kung mahirap ka, napakahirap humanap ng hustisya. Kaya naiintindihan at nauunawaan namin na hindi ganun kadali na lumabas ang mga biktima. But of course, we are actually enjoining them. Inihikayat namin sila na lumabas at magsalita. Pansinin niyo po, sa US nakapagsalita sila. Bakit? Anong kondisyon meron doon? Conducive. 'Di ba? Conducive doon, nakakapagsalita sila na ibubulalas nila ang lahat. Pero dito sa Pilipinas, dito mismo sa bayan natin, hindi makapagsalita yung mga biktima. So, kung lumapit po, ang cases po ng mga nagpasabi sa amin ay through media din. Yun.